Hi everyone! Welcome to the Mama Mo podcast. Today, pag-uusapan naman natin ay mom shaming. So, for those of you who are not familiar with this term, it's actually our tendency to judge other moms for their parenting choices. Malalim-lalim din ang topic natin and we're excited also na mapag-usapan kung paano ba namin hinahandle or minamanage when we get to experience mom shaming or kung naririnig namin sa iba. So, ready na ba tayo mga momshi? Ready, Yes. ready. Okay, okay. So, 'di ba minsan iniisip ko lang, minsan hindi ka aware actually na nagma-mom shame ka na, eh, 'no? Sometimes what you really mean well or gusto mo concern ka lang talaga sa person kaya ka nag-a-ask or, nagko-comment but not realizing na you're already mom shaming that parent. Siguro isa sa mga experiences that I had, being a young mom. Wow, may pa-young mom. Kailangan i-emphasize yung young. Young naman Young talaga. mama! Lalo na nung mga mas baby pa si Caleb and si Brianna. Kami kasi, na-notice namin na silang dalawa, sobrang bilis talaga nila pagpawisan. So, whenever we go out, sinasabi kasi kailangan balot na balot ang mga baby, lalo na basta before 1 year old. So, ang expectation ng mga tao, somehow, when you bring your kids out, dapat naka-socks, may pajama, ano ba tawag dun? Leggings, the bonnet, 'di ba? Yan yung mga essentials daw for babies. Pero, yun nga, we notice na sobrang pawisin nila. So kami, when we go out, hindi na talaga namin sila nilalagyan ng socks, yung kompleto. Kasi feeling namin uncomfortable sila. Pero, hindi namin maiwasan na like, kunwari, naglalakad ka lang sa mall, tapos nasa stroller sila, tapos bigla kang may makakasalubong na hindi mo kilala. Magko-comment lang sa'yo na, "Ay naku, walang socks yung bata," or, "Ay hindi ka ba giniginaw?" Alam mo, kinakausap yung baby. Hindi po. Nandito po ako. Hindi ka ba giniginaw? So, I'm sure, they mean well naman. So, iniisip nila baka magkasakit or what. But then, syempre ako as a parent, as a mama, there are times when I hear comments like that and nararamdaman ko na akala ba nila hindi ko alam yung what's best for my child. Yun, siguro yun yung one way of mom shaming na Unaware. oo, unaware sila. Tas may isa pa ngang incident na si Caleb kasi pinapaligo lang namin 'yan sa ulan, ganyan. So, it's something that he enjoys actually and hindi naman siya nagkakasakit kapag naliligo siya sa ulan. Tapos may mga nakakakita lang diyan sa labas, tas sasabihin parang one time may nag-comment na, "Naku, hindi ka ba magkakasakit niyan, naligo na sa ulan." Tas parang hindi namin alam paano kami magre-react. So, yun lang, siguro yun yung mga one of the examples na I want to share kasi I'm sure there are a lot of us, kahit ako siguro, sometimes I make comments like that Yeah. na para sa akin, I'm just concerned. Pero yun pala, it's causing that other person to get hurt or question their own parenting choices. So, ikaw Ate Pinky, may na-experience ka ba na ganyan? Oo, yung akin parang hindi naman siya deliberately na parang mom shame ako na parang pinahiya ako. It's more of questioning yung choices ko as a mom. Na-experience ko 'to nung bagong mom ako tapos breastfeeding mom. Ano kasi, hindi ako nag-labor. So, siguro different episode na lang 'to. So, hindi ako naka-experience ng pain during childbirth. So, I would often say na yung breastfeeding, yun talaga yung pinakamasakit na experience for me physically. So, during that time, dahil nga nasaktan ako sa breastfeeding, hindi ako nakapag-direct latch kay Alonso. So, for a few months, nag-ano ako, exclusively pumping ako. Pero dahil nga alam natin na pag hindi nagla-latch yung baby, hindi talaga na-empty, di ba? Yun yung sinasabi. So, parang hindi agad dadami or may possibility na hindi makahabol yung supply mo ng milk. So, dahil nga ganun yung nangyari, nagkaroon ng time na nagkulang yung gatas ko. Nag-decide ako na magmi-mix feed ako. Pero alam ko naman na temporary lang siya. So, yan na. Nung nag-mix feed na ako, may mga purist tayong mga breastfeeding moms, di ba, na talagang parang, hindi, wag kang mag-mix feed. Di ba? Parang sasabihin nila,
tuloy mo lang yung latch, tuloy mo lang kasi mawawala din yung sakit, 'di ba? So parang ako, masakit nga eh. Ang Mm. sakit, alam mo yun? Ang dating tuloy sa akin, nadja-judge ako na para bang hindi ko kinakaya as a mom kasi ini-impose nila kung ano yung tingin nilang tama na gawin ko. Pero kasi hindi nila naiintindihan where I'm coming from, na talagang physically, masakit talaga siya sa akin. Umiiyak ako. First time mom Oo, din, no? umiyak talaga ako as in napapasipa ako sa pader sa sakit. Ganun talaga. Ang sakit niya talaga. Sabi ko, marami akong tattoo. So mataas yung tolerance ko sa pain, pero hindi ko siya kinaya. Total nasa usapang gatas na rin lang tayo. Yung isa ko pang experience with mom shaming. Pero nga hindi ko nga sure kung mom shaming talaga siya. Pero it's more of questioning my choices as a mom. Lahat naman kasi nung kids namin, breastfed sila until mga 1 year and a half. Tapos pagdating ng 2, tinatry na namin sila i-wean, meaning hindi na sila dedede sa bote. Ang nangyari lang, it's either ayaw nilang mag-milk na hindi galing sa bote or ayaw nila ng lasa ng fresh milk or ng formula. So, ang nangyari during that time, dahil ayaw na nga nila na hindi galing sa bote, inalis na namin totally sa diet nila yung milk. So, ayun na, dahil nga ginawa namin yon, may mga ibang mom na nagtatanong, ay, ba't mo inalis? Kailangan pa nila ng gatas. Bakit mo inalis sa diet nila? Parang ako sa utak ko, kinlear ko naman to with my pedia. Sabi naman ng pedia ko, sige, go ahead, just as long as okay yung diet nila, kumakain sila ng solid food, okay lang, alisin na yung milk sa diet nila. So, I guess it's also a learning point for us as moms na i-guard yung mga heart natin when it comes to comments or questions na ganun. Kasi minsan baka nga they're really coming from a place of concern or curiosity, di ba? Gusto lang na naman talaga nila malaman. Pero dahil nga meron lang silang certain na tone na medyo judgmental, Mm. iba lang yung nagiging dating sa atin, na feeling Yes. natin talagang bakit mo kino-question yung choices ko as a mom. So, I guess yun nga, kailangan lang din nating ingatan yung mga puso natin na hindi tayo agad-agad mag-jump into conclusions or agad-agad ma-offend tayo. So, ayun, yun yung mga naging experiences ko. Ikaw? For me naman, yung mga nakikita ko naman online. So, I think yung mom shaming, pwede kasi siya nga, again, personal, or pwedeng nakikita mo or nababasa mo. So, I really appreciate yung mga posts about motherhood na very encouraging. Pero, may iilan-ilan din na makikita ka online na parang mapapaisip ka, no, na wait lang, parang encouraging sana yung gustong message na iparating, pero yun nga, yung tone or yung dating nung post na yun, parang nagpaparinig or medyo one-sided. Ako personally, wala naman din akong parang yung direct na para sa akin talaga yung mom shaming na yun. Pero siguro yung empathy ko ang taas lang din talaga. Na pag nakakakita ako nun, lagi akong may tanong, paano kaya yung ibang moms na kung mabasa nila yun, ano kayong mafe-feel nila? Merong mga moms kasi, di ba, hindi naman pare-pareho ng pinagdadaanan. Sabi nga natin dun sa mom guilt. So, ibig sabihin nun, even sa mom shaming, when we give advice or when we say something about motherhood, parang we also have to consider yung iba't ibang klase ng nanay. Now, syempre, hindi naman din yun maiiwasan. Minsan may gusto kang i-explain, pero limited yung time. Tapos, ito lang yung na-focus mo. Minsan, pwedeng, ay, paano naman yung iba? So, with everything that we see online, I agree na we have to guard ourselves, our hearts, and we have to choose. We should learn how to filter yung mga comments and even yung mga nakikita na not everything that we see kailangan mong pulutin. Hindi lahat ng nakikita mo online is para sa'yo. Parang ganon. Para din hindi ka ma-affect. For example, kung working mom ka, may mga choices ka na kailangan mong gawin or piliin na kapag stay at home ka, hindi mo lahat yun maiintindihan. And it's okay na hindi nila yun lahat maintindihan kasi hindi naman yun para sa kanila. Kasi minsan, di ba, we wanna defend na ito kasi yung calling ko, ito kasi yung gusto naming i-build sa family namin. And sometimes, gusto mo sanang ipaliwanag yung sarili mo. But you know what, moms? If you're sure na yun talaga yung para sa inyo as a family, you just have to stick to it. Hindi kailangan lahat ng tao maintindihan yung desisyon na ginawa mo. Yun, so we already talked about the experiences that we had, ano ba yung mga na-observe natin. Now, punta naman tayo dun sa why do people mom shame? Ako, siguro isa sa mga naiisip ko na reasons is really insecurities. Yeah. Sometimes kasi,
when we feel like we're inadequate as moms, na nangyayari talaga. I mean, it's normal na sometimes we feel like we're lacking. We tend to look at other moms' faults. Yung parang saan kaya ako mas magaling sa kanya para iangat yung sarili mo, 'di ba? Parang crab mentality in short. 'Di ba? And doon ko lang na-realize yung importance nung really being secure sa identity mo nga, as you mentioned in the previous episode. Important na secure ka in your identity. Kasi once na naging insecure ka, you're not just hurting yourself eh. Siyempre, una ikaw talaga yung nasasaktan kasi parang feeling mo nga hindi ka enough. But at the same time, you're also hurting others kahit na unintentionally. So, yun siguro yung isa sa mga factors. Ako naman, ang tingin ko, based lang din dun sa mga naging experience ko, no, feeling ko yung iba, nagma-mom shame sila dahil may iba lang silang pinapaniwalaan na mas okay yung ginagawa nila, tapos gusto nilang i-impose sa'yo. So, it's either that or they don't know better. Parang either dun sa dalawang yun. Kasi, admittedly naman, iba-iba yung paniniwala ng mga moms sa ibang kunwari older generation tapos tayo ngayon, 'di ba? May mga ibang practices na hindi na talaga nagme-make sense sa atin ngayon. Pero dahil sa kanila nag-work 'yun before, 'di ba? Like for example, yung sinasabi mo na dapat balot na balot pagka pupuntang mall, 'di ba? I guess dati kasi dapat ganun. Pero ngayon kasi hindi na siya as important or hindi na siya parang practice talaga. So siguro doon din sila nang gagaling na parang kasi ito, nag-work sa akin to. Kaya ito, sasabihin ko, i-impose ko sa'yo. I feel like they're really coming from a place of concern more than deliberately gusto kanilang i-bash or pahiyain or questionin. Pero yun nga, dahil nga may judgmental tone, I think yun talaga yung deal Yes. breaker The way you say eh. it. Oo, the way you say it eh. Yeah. Siguro add ko na lang din dahil yun naman, feeling ko yun din talaga yung main na nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng mom shaming. Also, meron lang din talaga sigurong gusto lang nila talagang saktan ka. Basher lang talaga. Oo, no? Mapait lang talaga sila tao. Hindi, may ganun din. Superiority complex. Di ba yung parang share mo nga din kanina, Rich, na you wanna feel parang mas Better Oo, about better yourself. yung approach ko and also competition, comparison. Just because hindi nila ginagawa yung practice na ginagawa mo, it doesn't give us the license or the right to make assumptions sa parenting choice ng isang tao or isang nanay or sabihin natin pati tatay. And agree din ako doon na minsan baka unaware lang din talaga. Ganon din yung mga comments na na-receive nila before. Tapos they feel like ganon din yung way dapat to encourage other moms. Yung ideas, they shove it down their throats. So I think yun nga yung main reasons kung bakit may mom shaming. So kung meron pang mga moms out there, kung meron kayong i-add, we wanna hear from you, 'di ba? Kasi parang ang gandang topic talaga nito. True, tsaka maganda rin na makarinig tayo nung deliberately minom-shame sila. Kasi Yeah, tayo, oo, wala oo, talaga, oo. parang Personal more of, na, oo talagang inatake yung pagkananay nila, di ba? So, we're fortunate na hindi naman tayo masyadong nagkaroon ng ganong experience. Pero we feel for the moms Yes, na, alam mo yes, yun, oo. na naka-receive ng ganong klaseng comment or mom shaming nga. Medyo na-mention mo rin kanina na I think we should filter din the comments that we hear. Yun nga, hindi naman lahat ng naririnig natin kailangan nating damdamin. Tanggapin. Yeah. Oo. Although, I also understand na there are times na minsan yung timing din na alam mo yung may mga bad days ka eh. Tapos dun mo maririnig yung mga ganong comments to the point na it will really affect you in a negative way. Ayun, siguro ang advice lang is to really filter and go back to why you made that choice, that parenting choice in the first place. And if you know that you made that choice for your child dahil alam mong yun yung best for him or her, then no one can mom shame you kung yun yung heart mo naman in the first place. Ako naman, same lang din halos nung kay Rich, no? Ako, parang naiisip ko, based lang din dun sa mga na-experience ko, it's either
tahimik ka na lang pag may nagsabi ng ganun, tanggapin mo na lang, tapos brush it off na lang kung hindi ka na, kung alam mo naman na parang unsolicited advice siya or alam mong tama naman yung ginagawa mo. Pero I think there would also be a time na you need to speak up, lalo na kung kunwari you felt like that person crossed the line. Talagang, alam mo yun, meron talaga siyang sinabi na, ops, wait lang. Yes. 'Di ba? And tingin ko kasi as Filipinos, hindi tayo confrontational. Pero think parang isipin na lang natin na when we speak up, we are educating that person na parang hindi na siya mag-mom shame ulit, 'di ba? Kasi baka nga hindi lang niya alam na mali yung ginagawa niya or mali yung ini-impose niya kasi parang makaluma na yung iniisip niya or hindi nga nagwo-work eh. It doesn't work for all. Learn when to keep silent and learn when to speak up. Tapos, if ever naman na parang alam mo na kung sino yung tao na lagi talagang notoriously nagma-mom shame, edi avoid mo na, di ba? Ang problema lang yan, kung kunwari, nanay mo yun or mother-in-law mo. Kasi maraming stories na ganyan, di ba? Na parang yung mommy mo or mother-in-law mo yung may mga masasabi or mako-comment, maka-question, di ba? Baka kamag-anak mo, so hindi mo maiiwasan na avoid sila, 'di ba? So pagka ganon, just establish boundaries. Talagang set your foot na hindi ito talaga yung gagawin ko for our kids, ito yung napag-usapan naming mag-asawa na ito yung gagawin namin. Kasi nga yun nga baka nga makaluma lang or yung nakagawian nilang ginagawa nila, yun yung ini-impose nila. And ako, naalala ko before, may mga ganyan din akong comments na naririnig from other relatives. Ang lagi kong sinasagot sa kanila, sabi kasi ng pedia namin, okay lang yan. Or, sabi kasi, pwede yan, pwede yan. Pag sinabi ko na yun, wala na silang sasabihin kasi sabi na nung pedia di ba? So, mas marunong pa ba kayo sa pedia? Alas pedia din yung pala ikausap ko, di ba? Pero, more often than not, pag sinabi ko na sabi ng pedia, wala na. Tapos na ang laban. Ayan. So, ayun, I guess yun lang yung dalawang naisip kong tips. Ang ganda kasi yung takeaway ko dun sa conversation natin na parang ganun ka-importante din for us to identify ano yung mga voice na pakikinggan mo. Ano nga, social media, 'di ba? Ang dami mo nang makikita online. So, ang dami mong mababasa. Tapos sa sobrang yung info overload, sobrang daming information na pwede makuha or para ka sponge din dahil nga first time mom ka or nanay ka that you want to learn, parang lahat ng marinig mo, pwede mo siyang ma-absorb. And importante that you have a community support system para ito yung mga taong inaalaw mong mag-speak sa'yo. And ito din yung mga taong iaalaw mo kapag may nakikita silang hindi tama na pala na ginagawa mo, i-encourage ka or i-educate ka kung ano ba yung tamang gawin. With mom shaming, lumalabas din talaga na hindi mo siya maiiwasan. Yes. It's inevitable. Kumbaga nandyan lang yan. You cannot control kung ano yung nangyayari sa paligid mo, ano yung pwedeng salitang iba to sa'yo. But you have a choice para i-control naman yung emotion mo, na hindi mag-dwell. Yung sinasabi din sa Bible, to overlook offense, na kahit sa generation ngayon, applicable talaga siya. May mga bagay na pipiliin mo. Choose your battle, 'di ba? Kung itong battle na to worth it na harapin, then do it. Kailangan mong pagtuunan ng pansin, then go. Pero kung tingin mo naman na, ay, sayang lang yung panahon na sana ini-invest mo na lang yung oras mo with your kids, then let go of it. Pero this is not to say naman na yung mga tao wala ka ng karapatan to like question Yes. certain decisions, like, especially yung mga ahead of us, 'di ba? There are times na we also need to hear from them, 'di ba? Pero siguro yung important lang is to really speak the truth in love. Yung kumbaga there is a way of saying it na alam mong mararamdaman nila na concerned ka talaga. Ano na bang next topic natin? Grabe tong mom shaming Oo nga, tsaka medyo ang hirap mom guilt, no? Medyo mabigat pala tong topic na to, no? So baka medyo light naman tayo Oo. sa next. Yes. Ito, Okay. nabasa natin to sa isang Oo, comment comment. dun sa Instagram natin when we asked yung suggestions nila for our next topic. And one of the comments that we had was, what are the things that you wish you knew as a first-time mom? Oh. Exciting. Yes. Dami ko naisip. Nag-flashback. Oo. At dahil dyan, Ako ulit si Rachel. ako si
si Eunice. And ako naman si Pinky, and this is The Mama Mo Podcast.